Hats! Biro lang mga bata, hindi talaga ako babahing. Pero may alam akong isang kwento na tiyak na kaaaliwan at kapupulutan niyo ng aral. Isang kwento tungkol sa pagbahing. At nga alamin kung paano ang isang simpleng hatching ang naging dahilan ng pagkakahawa-hawa sa isang lugar. Mga bata, atin nang simulan ang ating kwentuhan sa istoryang Hatching Hatching Hawa-Hawa. Orihinal na kwento ng inyong lingkod, Sir John Spencer D. Arlega. Hatching! Mukhang wala na talagang katapusan ang pagbahing ng mga taga-Kali 8 sa Barangay Bineg. Paano ba naman kasi? Kala rito, kala roon, singhot dito, singhot doon. Isa-isang inuubo at sinisipon. Minsan, sinasabayan pa ng lagnat na tumatagal maghapon. Ano kaya ang nangyayari rito sa ating barangay? Usisa ni Mang Rene habang nakatambay. Baka sinumpa ang ating lugar. Dumarami na kasi ang masasama. Kailangan na magbagong buhay. Sagot naman ni Mang Kiko kasabay ang malakas na tawanan ng dalawa. Mula sa gilid ay naroon at nakikinig ang batang si Kaloy. Iyon ba talaga ang sanhi ng sunod-sunod na pagbahing ng mga taga rito sa Kali 8? Tanong ng bata sa kanyang sarili. Nabalisa ang bata at agad tumungo sa kanilang bahay upang ang narinig na impormasyon ay maipamalita. Hatching! Bungad na pagbahing ni Kaloy nang sila ay makita ng kanyang nanay. O anak, bakit nagmamadali ka at pawis na pawis? Tanong ng kanyang nanay. Tumakbo po ako, Nay, patungo rito para ipaabot sa inyo ang aking nalaman. Sinumpa ang ating lugar kaya ang mga tao ay bahing ng bahing. Isa-isang nahahawa. Nang lalaking matang paliwanag ni Kaloy. Ganun ba, anak? Naku, kailangan nating sabihan ng tiyang Lolita mo roon sa kabilang kalsada. Natatarantang pagyaya ng kanyang ina. Hatching! Hatching! Malakas at sunod-sunod na pagbahing nila Kaloy at kanyang nanay nang makita ang tiyahing abala sa pagtitinda. Ano ba naman yan? Kayo talagang mag-ina. Maaari bang takpan ninyo ang inyong mga bibig kapag babahing? Naiinis na sabi ng tiyahin. Pasensya na, Lolita. Narito lang kami ng aking anak para ikwento sa iyo ang nangyayari rito sa ating barangay. Naku, alam mo ba na sinumpa ang ating lugar kaya isa-isang nagkakasakit ang mga tao rito? Pagbabahagi ng nanay ni Kaloy. Ganun ba? Kanino mo naman narinig yan? Tanong ng tiyahin. Ako po ang nakarinig. Nag-uusap po ang mga tao sa kalye namin. Pagsingit ni Kaloy. Sinumpa raw po ang lugar natin kaya dumarami ang bumabahing. Nagkakahawa-hawa ng ubot sipon, pati nalagnat ang mga taga rito po sa atin. Dagdag pa ng bata. Ay, ganun ba? O sige at ipapamalita ko na rin sa mga bumibili rito sa tindahan ko ang impormasyong iyan. Tugon ni Tiyang Lolita. Hatching! 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 Bilis na kumalat ang kwento tungkol sa pagkakasumpa ng Kali 8. Nagpasalin-salin mula sa bibig ng kapitbahay papunta sa kabilang ibayo. Minsan pasigaw, minsan pabulong. Ngunit isa lang ang sigurado, kasing bilis ng kwento ang pagkakahawa-hawa ng mga taga rito. Tumaas ang bilang ng mga may ubo at sipon. Tumami ang mga may lagnat o trangkaso. Lahat isinisi sa sumpang wala namang ni isa ang makapagbigay totoo. Dumating ang araw na walang halos ang makakilos. Lahat nasa loob na lamang ng bahay, nagpapahinga at nakahimlay, walang lakas. Bilang ng mga nagkakasakit hindi nauubos, patuloy na tumataas. Ubo rito, ubo roon. Singhot dito, singhot doon. Walang makapagsabi kung kailan mawawala, kailan matatapos. Isang araw, may dumating na lalaking tila nagliliwanag. Isang lalaking nakaputi, may takip ang bibig at may daladalang pulang bag ang naglakad palapit sa kanila. Ako po si Kael, isang doktor mula sa bayan. Narito po ako para magbigay ng tulong sa inyo.
Pambungad na pagpapakilala ng bisita. Pinapila ang mga taga-Kali 8. Silang lahat ay binigyan ng face mask at sinuri ang mga apektado. Nagkaroon po ng hawaan ng virus dito sa inyong lugar sa pamamagitan ng hangin at laway na mula sa bibig ng taong mayroong sakit ay naipapasa-pasa ang virus sa kanyang mga katabi at nakasalamuha. Paliwanag ng doktor. Paano po kami nahawa? Usisa ni Kaloy sa doktor. Kayo ba ay nag-uusap-usap ng magkakalapit? Tulad ng bulungan kung saan maaaring ang hininga ng may sakit ay nalanghap ninyo? Tanong ng doktor. Kadalasan kasi ay nagkakaroon ng virus infection sa katawan ng tao na siyang sanhi ng lagnat, ubo at sipon. Na ipapasa po iyon sa pagbahing ng hindi tinatakpan ng bibig at ilong. Paliwanag ng doktor. Hindi na nakasagot ang mga taga-Kali 8. Alam na nila ang sanhi ng pagkakahawa at pagkakasakit ng mga tao sa kanilang lugar. Dahil sa nalaman ng bata ay agad tumungo sa iba pang bahay upang ang narinig niya ay ipamalita. Pero sa pagkakataong ito, kasama na niya si Doc Kael at hindi na maling impormasyon ang kanyang daladala. Mayroon din silang face mask na ipinamamahagi sa kanilang mga kapitbahay. Nakakahawa-hawa po tayo dahil hindi po tayo nag-iingat. Kailangan po nating palaging takpan ang ating ilong at bibig kung babahing. Paalala ni Kaloy sa mga kapitbahay. Kung may nararamdaman na pong lagnat o kaya ay mayroong ubo at sipon, mas makabubuting tumungo sa health center at magpatingin. Dagdag ng doktor. Mali po tayo na inisip pa natin na mula sa sumpa ang hawaan dito sa ating barangay. Ang mabilis na pagkalat ng nakakahawang virus dito sa atin ay dulot ng ating tsismisan kung saan magkakalapit ang ating mga muka kung magkwentuhan. Paliwanag ni Kaloy. Sa puntong iyon, isa lang ang gusto nila. Ang tuluyang gumaling ang bawat isa. Bukod sa tamang impormasyon tungkol sa nakakahawang sakit, ay namigay rin ng gamot at bitamina ang doktor, pinayuhang mag-quarantine o bumukod para magpagaling ang bawat isa para mas mabilis na gumaling at maging maayos ang lugar nila. Makalipas ang 2 linggong gamutan at quarantine, ay mabilis namang gumaling ang lahat mula sa pagkakahawa-hawa sa sakit. Magmula noon, tuwing may maririnig silang hatching, ay alam na nila ang gagawin. Hindi na sila nagpapakalat ng maling impormasyon. Sa halip, pinapakalat na nila ang mga tamang gawain para maiwasan ang magkahawa-hawa sa sakit at mabilis na mapagaling at magamot ang sinumang tatamaan nito. Walang hatching-hatching dahil ang may alam, mabilis na gagaling.